Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, April 7, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines, panibagong big time all-price hike epektibo na ngayong araw. Pag-iinuman sa kalye, pagtataples at pagvividyoke ng lagpas alas 10 ng gabi, mahigpit ng ipagbabawal ayon sa DILG. Ombudsman nilihanda na ang kasong plunder na isasampa laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. Ombudsman tiniyak ang pagtalima sa hiling ng House Justice Committee na pagsusumite ng kopya ng SALN ni Vice President Sara Duterte. House Security General binilaan naman ng Ombudsman kaugnay sa hindi pagtugon sa hiling na kopya ng SALN ng ilan sa mga tauhan at mambabatas ng Kamara. Pag-ibig Fund may handog na tulong para sa mga repatriated OFW mula Middle East. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. posibleng maglabas na ng desisyon ngayong araw kaugnay sa panukalang bawasan o suspindihin ang excise tax sa langis. Metro News LRT2 may handog na libreng sakay sa mga pasahero sa April 9. Para sa ating SciTech, robotic system target baguhin ang mga teknik sa traditional excavation. Marcel News sa tourist arrival sa Boracay bumaba ng 31% nitong Marso. Para sa music trivia, ngayong petsa na ibenta sa isang auction ang original manuscript ng iconic 1971 hit ni Don McLean. Ano ang awiting ito? Alamin. Balitang kakaiba, koleksyon na isang lalaki sa Amerika ng mga buhok ng mga sikat na personalidad aabot sa $1.8 million ang halaga. Ang ating po oras, 6:40 na umaga, kami po yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rose May Miranda. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Epektibo na ngayong araw ang panibagong big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na tataas ng 17 pesos 95 centavos hanggang 19 pesos and 80 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang gasolina naman ay may aumento na 4 pesos and 90 centavos hanggang 5 peso and 90 centavos kada litro, habang ang kerosene ay may taas presyo na 8 pesos and 10 centavos hanggang 9 pesos and 10 centavos kada litro. Ito na ay kalimang magkakasunod na linggo na may big time oil price hike, busod pa rin ng gyera sa gitnang silangan. 774 Balita Ngayon. Sisimulan na ang mahigpit na pagpapatupad ng public safety rules sa ilalim ng Safer Cities Initiative na inilunsad ng DILG. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sisimula ng pagpapatupad ng programa sa Metro Manila at palalawigin sa iba pang malalaking lungsod sa bansa. Kabilang sa mahigpit na ipatutupad ay ang pagbabawal sa pag-iinuman sa kalsada. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nanggagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, walang problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman.
Mahigpit na ring ipatutupad ang curfew kung saan bawal na ang mga menor de edad sa kalsada pagsapit na alas 10 ng gabi. Magiging limitado na rin ang pagbibidyoke na papayagan na lamang hanggang alas 10 ng gabi maliban na lamang sa mga okasyon na pinapayagan gaya ng piyesta at may permit. Ipagbabawal na rin ang walang suot na damit pang itaas habang palakad-lakad sa kalye. Ayon kay Remulla, mayorya ng mga krimen ay nangyayari sa urban areas at sa pamagitan ng inisyatibang ito, nais nilang matiyak na magiging ligtas ang pakiramdam ng mga tao sa lugar kung saan sila nakatira. Samantala, kampanya laban sa mga abusadong taxi drivers pinaigting ng PNP. Narito ang report ni Angel Garcia. Inatasan ng Philippine National Police ang lahat ng hepe ng pulisya at support unit commanders na paigtingin ang pagbabantay laban sa mga abusadong taxi drivers na naniningil ng sobra-sobra sa mga pasahero lalo na sa mga transport hub. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nagbaba na siya ng direktiba sa mga pulis sa paliparan at tourist area sa sugpuin ng kontrata at iba pang iligal na modus sa ilang taxi drivers at operator. Umaapila ang PNP matapos mag-viral ang insidente sa Cebu kung saan siningil ng sobra ang K-pop star na si Choi Subin habang nagbabakasyon sa bansa nitong Semana Santa. Binigyan din pa ni Nartates sa dapat agarang aksyonan ang ganitong gawain dahil sinisira nito ang imahe ng Pilipinas sa mga dayuhan. Inatasan din ng Aviation Security Group at ang Highway Patrol Group na umalalay sa local police unit lalo na sa mga lungsod at makipag-ugnayan sa LTFRB para mas palagasin ang operasyon laban sa mga abusadong taxi driver. Kabilang sa mga hakbang ang pagdaragdag ng mga police visibility sa mga terminal at paliparan at information drive upang hikayatin ng publiko na magsumbong laban sa overcharging. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Inihahanda na ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder na isasampa laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Chis Escudero. Ito ay may kaugnayan sa umano'y anomalya sa flood control project. Sinabi pa ni Remulla na lumabas na nagkaroon ng sabwatan ang dalawa. Inaasang may sasampa ang kaso laban kina Romualdez at Escudero sa buwan ng Mayo. Sa statement naman na inilabas ng kampo ni Romualdez, inahayag ng abogado at nagkapagsalita nitong si Attorney Aid Fajardo na hanggang sa ngayon ay wala pang ebidensya na makapag-uugnay sa dating House Speaker sa anumang ghost at substandard na flood control projects. Inihayag ni Fajardo na tiwala silang mareresolba ang usapin nang nakabatay sa ebidensya at due process at hindi base sa politika at mga espekulasyon. 774 Balita Ngayon. Samantala, inisyuan ng subpoena ng House Committee on Justice si Ombudsman Jesus Cristin Remulla para dumalo sa susunod na pagdinig sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa April 14. Kasabay nito ang paghiling ng komite na isumite ang certified true copy ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara para sa mga taong 2022 hanggang 2025, 2007 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Inihayag ni Remulla na tutugon sila sa hiling ng komite na isumite ang SALN ng pangalawang Pangulo. Gayunman, sinabi ni Remulla na hindi siya makakadalo ng personal sa pagdinig, ngunit haharap naman sa komite ang SALN kustodiya ng Office of the Ombudsman. Samantala, binalaan naman ni Remulla si House Secretary General Cheloy Garafil na posible siyang maharap sa suspension o expulsion kapag hindi ito tumugon sa hiling nilang kopya ng SALN ng ilang mga tauhan at mambabatas ng Kamara. Inihayag ni Remulla na ayaw tumugon ng Kamara sa ipinadala nilang subpoena. Babala ni Remulla kung sa buong linggong ito ay hindi pa maipadala sa kanila ang hinihingi nilang kopya ng SALN ay sususpendihin niya si Garafil. Sa katungkulan namin, tungkulin namin, magko-comply kami. Ang hinihingi namin sa kanila, yung kanilang tungkulin sa taong bayan na bigyan sa amin ng impormasyon ay kanilang ibigay. Hanggang ngayon, wala pa rin ang mga SALN ng Kongreso. At ito, fair warning na naman sa Secretary General na hindi po kami papayag. At sa linggong ito, pag hindi namin nakuha yung mga SALN na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya mula sa posisyon. Magkasubukan na po ang ating legal system kung ito po ang kinakailangan. Yan po ang pahayag ni Ombudsman Jesus Cristin Remulla.
Para sa kaugnay na balita, House Secretary General Cheloy Garfield binigyan diin ng kanyang paggalang sa Office of the Ombudsman. Detalye ihahatid ni Grace Mariano. Binigyang diin ni House Secretary General Cheloy Garfield na malaki ang paggalang niya at ng kanyang tanggapan sa Office of the Ombudsman at sa mandato nito. Gunya ni Garfield sa babala ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na siya ay posibleng masuspende o mapatalsik sa pwesto dahil sa umunoy hindi pagtugon sa sabpi na kaugnay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng isang empleyado ng Kamara. Ang naturang sabpi na ipinadala ng Office of the Ombudsman bilang bahagi ng investigasyon sa flood control scam. Diin ni Garfield wala silang intensyong magpakita ng kawalang galang o umiwas sa pagtugon kasabay ng pagtiyak na lahat ng opisyal na komunikasyon ay kanilang aasikasuhin ng naaayon sa mga tuntunin at may buong paggalang sa institusyon. Paliwanag ni Garfield ang mga komunikasyong ipinapadala sa House of Representatives ay tinatanggap at pinoproseso alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Binanggit din ni Garfield na sa kasalukuyan ay tuwing Martes at Miyerkules lamang ang on-site work sa Kamara bilang bahagi ng ipinapatupad na work-from-home arrangement kaugnay ng energy saving measures. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Magbibigay ang Pag-ibig Fund ng Special Benefits Package para sa mga repatriated overseas Filipino workers o OFW na napilitang umuwi sa bansa mula sa Middle East dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan doon. Ayon kay Department of Human Settlements and Urban Development, Secretary at Pag-ibig Fund Board of Trustees Chairman Jose Ramon Aliling, sa ilalim ng benepisyo maaaring ma-withdraw ng mga kwalipikadong OFW ang hanggang 100% ng kanilang Pag-ibig regular savings at MP2 savings kahit hindi pa ito matured. Maaari rin silang mag-avail ng 3 buwang moratorium sa pagbabayad ng housing loan nang walang interest at penalty. Layo din ang programa na matulungan ang mga OFW na matugunan ang agarang pangangailangan ng kanilang pamilya at makabangon muli sa kanilang pagbabalik sa bansa. Samantala, tiniyak ni Pag-ibig CEO Marilyn Acosta na magiging mabilis, malinaw at accessible ang pag-avail ng benepisyo sa pamamagitan ng virtual pag-ibig at mga sangay nito sa buong bansa. Samantala, ugnayan ng Pilipinas sa Iran hindi magiging banta sa relasyon ng bansa sa Amerika ayon sa Malacanang. Narito po report ni Chanel Salazar. Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang alyansa ng Pilipinas at Amerika kahit na ikipag-ugnayan ng bansa sa Iran para sa ligtas na pagdaan ng mga oil shipments sa Strait of Hormuz. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batay sa pahayag ng Department of Foreign Affairs na unawaan ng US ang sitwasyon, lalo na ang pangailangan ng Pilipinas na masiguro ang ligtas na pagdaan ng mga barkong may kargang petrolyo at iba pang produkto. Kahalintulad din anyo ito ng pag-aangkat na langis ng bansa mula sa Russia na hindi naman nagiging issue sa ugnayan ng Pilipinas sa mga kalyado nito. Kaugnay nito, sinabi ni Castro na inaasahang magtutuloy-tuloy ang supply ng petrolyo sa bansa. Sa ngayon, hinihintay pa ang detalye sa mga kinauukulang otoridad kaugnay sa status ng mga barkong may sakay na produktong petrolyo at mga Pilipinong seafarers sa Strait of Hormuz, habang inaasahan din ang resulta ng pulong ng Department of Energy para sa mas malinaw na supply at inventaryo ng langis sa bansa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Posibleng maglabas na ng desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw kaugnay ng panukalang bawasan o suspindihin ang excise tax sa langis. Ito ay kasunod na nakatakdang pagsusumite ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ng kanilang rekomendasyon sa Pangulo. Ang DBCC na binubuo ng mga pangunahing ahensya sa ekonomiya ay nagsagawa ng pag-aaral sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hinihintay ng Pangulo ang resulta ng pag-aaral bilang batayan sa paggamit ng kanyang emergency powers para sa pulisiya sa fuel excise tax. Dagdag pa ni Castro, kung mapatutunayang makabubuti ang rekomendasyon, maaaring agad itong aprobahan ng Pangulo.
Samantala, tiniyak naman ni Castro na maayos ang lagay ng kalusugan ni Pangulong Marcos sa gitna ng mga kumakalat na impormasyong may stage 4 colon cancer ito. Ito ay ayon kay Castro, hindi dapat basta pinaniniwalaan ang mga impormasyong walang malinaw na pinanggalingan, lalo na't maraming kumakalat na fake news sa social media. Sa iba pang balita, pagpapatupad ang price freeze sa produktong petrolyo, pwedeng gamitin ng Pangulo kapag tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas sa presyo. Detalye ihahatid ni Conde Batak. Maaari nang gamitin ng Pangulo ang kapangyarihan nito na magpatupad ng price freeze sa langis kapag nagtuloy-tuloy ang pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Itong iginit ni Senator Sherwin Gatchalian lalo na kapag ang LPG ay pumalo sa 40 pesos kada kilo na maaaring maging trigger ng Pangulo para gamitin ito ang kapangyarihan na magpatupad ng price freeze sa lahat ng petroleum products. Paliwanag ni Gatchalian ang LPG ay isang basic commodity at kapag nagtuloy-tuloy pa ang pagtaas nito ay maraming mga negosyo ang maapektuhan. Sa ilalim ng Oil Deregulation Law, kapag nagdeklara ng State of National Energy Emergency, pwedeng gawin ng Pangulo na i-take over ang mga oil facilities para maayos ang supply ng produktong petrolyo. Gayun din ay maaaring i-take over ng gobyerno ang operasyon kasama na rito ang pag-freeze sa mga presyo. Naniniwala si Gatchalian na hindi malabong magamit ng Pangulo ang price freeze lalo na kung magpapatuloy pa rin ang tensyon sa Middle East. In my opinion, pwede nang gamitin ng Pangulo yan in case na talagang tataas ng sobra-sobra yung presyo ng petrolyo, pwede niya nang mag-trigger ng isang price freeze. No? So kung tataas siya ng sobrang taas, pwede nang i-trigger ng Pangulo yung kanyang kapangyarihan para mag-price freeze. No? Dahil ang LPG is a basic commodity. Lahat ng restaurants, lahat ng mga karinderya, small businesses gumagamit ng LPG. Dahil meron pa tayong subsidies na binibigay at meron pa tayong pondo sa subsidies, tingin ko unahin na muna natin tong subsidies. No? Pero hindi rin malayo na magagamit yan kung tuloy-tuloy itong sitwasyon na ito. Ito si Conde Batak para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Mga tipo oras, 6 na minuto bago mag alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rosemary Miranda. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa ating pong Metro News, magbibigay ng libreng sakay ang LRT2 sa lahat ng pasahero sa April 9, Huwebes bilang paggunita sa ika-84 na anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Maaaring ma-avail ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Samantala sa MRT3 naman, may libreng sakay para sa mga veterano at sa isang kasama nito hanggang April 11 sa buong oras ng operasyon ng tren. Upang ma-avail ang libreng sakay, ipakita lamang ang Veterans ID o anumang valid ID sa station personnel para makakuha ng single journey ticket. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos and 33 cents. Nasa 69 pesos and 51 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 60 cents. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 8 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng loto. Iatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi April 6, 54, 28, 47, 36, 35, at 29. Kung saan ang papremyo naman ay aabot sa 45 million pesos. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 13, 33, 37, 10, 44 at 19, kung saan nasa 15 million pesos ang papremyo. Wala namang nakapag-uwi ng nasabing mga papremyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran.
Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating SciTech, isang robotic system ang layong baguhin ang archaeological excavations sa pamamagitan ng machine learning. Ang Archaeobot na binuo sa pakikipagtulungan sa Ateneo Laboratory for Intelligent Visual Environments ay gumagamit ng machine learning para ma-detect ang mga artifact, matukoy ang mga archaeological feature tulad ng mga burial o heart at ma-retrieve ang mga nadiskubreng bagay nang hindi nasisira ang mga ito. Ayon sa Ateneo de Manila University, ito ay layon ding matuto mula sa karanasan, umangkop sa iba't ibang excavation conditions at kalaunay lumawig pa sa pagtulong sa paglilinis, pagre-record, pagsasako at pag-iimbak ng mga bagay na natuklasan. Ngunit aminado si Alfred Polick, isang professor sa Department of Sociology and Anthropology ng ADMU, na malayo pa ang Archaeobot sa pagiging perpekto. Nag-uumpisa pa lamang anya sila pero nais nilang pahusayin ng object recognition at accuracy ng pag-record na naturang robotic system dahil ito umano ang mga pangunahing problema ng human error. Inihayag ni Polick na isinailalim na sa trial ang Archaeobot sa isang kuweba sa Anda, Bohol. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, tourist arrival sa Boracay bumaba ng 31% nitong Marso. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Bumaba na mahigit 30% ng mga turistang dumarating sa Boracay nitong Marso kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon, sa kabila ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga turista sa isla dahil sa mga local travelers. Ipinakita ng pinakahuling datos mula sa Department of Tourism o DOT na may kabuoang 200,165 na turista ang bumisita sa isla mula March 1 hanggang March 31, na higit na mas mababa mula sa mahigit 290,000 na naitala noong March 2025. Noong una sa may pinakamaraming bilang ang mga lokal na turista na may 164,922 o mahigit 82% na kabuoang bilang. Ang mga dayuhang bisita ay umabot sa 32,925, habang ang mga Pilipino manlalakbay sa ibang bansa ay umabot sa 2,380. Binibigyan din ng mga datos ang patuloy na pag-asa ng Boracay sa lokal na turismo, kahit na nananatiling bahagyang mababa ang mga international arrival. Ito ay sa gitna ng nagbabagong mga pattern ng paglalakbay at mas malawak na pressure sa ekonomiya na nakaapekto sa parehong local at foreign tourism. Ang Boracay na isa sa mga pangunahing beach destination ng bansa ay tinataguyod sa pamamagitan ng mga kampanya at pinahusay na tourism service, lalo na habang papalapit ng kasagsagan ng panahon ng tag-init. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa music trivia, ngayong petsa na ibenta sa isang auction ang original manuscript ng iconic 1971 hit ni Don McLean. Ano ang awiting ito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Acosta. Blessed Tuesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, April 7, taong 2015, na ibenta sa kilalang auction house na Christie's sa New York ang original manuscript ng iconic 1971 hit ng singer-songwriter na si Don McLean na American Pie. Sa naturang taon din na itala ang kanta bilang ikatlo sa pinakamahal na na-auction para sa isang American literary manuscript na naibenta sa isang anonymous buyer sa halagang higit $1.2 million o katumbas ng 68.88 million pesos. Merong 16 na pahina ang original na working manuscript na may 237 manuscript line at 26 na type text ng linya. Ang American Pie na bahagi ng album ni Don McLean na may kaparehong titulo ay kinilala bilang isa sa most iconic at recognizable American song ng 20th century. Pinangalanan din ito ng RIAA o Recording Industry Association of America at ng National Endowment for the Arts bilang isa sa Songs of the Century. Ang American Pie ay kaugnay sa kwento ng malaking pagbabago pagdating sa usapin ng musika, social at political sa US sa nakalipas na 2 dekada. Naging inspirasyon ni Don McLean sa pagsusulat ng American Pie ay noong panahon ng 13 taong gulang pa lamang siya, habang nagdi-deliver ng mga dyaryo kung saan napabalita ang pagkasawi sa plane crash ng rock and roll musicians na sina Buddy Holly, Richie Valens at ng The Big Bopper. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang kakaiba.
Sa atin naman pong balitang kakaiba, koleksyon ng isang lalaki sa Amerika ng mga buhok ng mga sikat na personalidad aabot sa $1.8 million ang halaga. Detalye po ng balitang kakaiba ihatid sa atin ni Doc Justin. Good morning! Yes, good morning mga kanyosik. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Hawak kayo ng isang expert authenticator sa Amerika ang Guinness World Record para sa may pinakamalaking koleksyon ng buhok mula sa mga kilalang personalidad sa buong mundo. Nasungkit ni John Resnikoff ang titulo noong 2001, makaraang umabot na sa 115 na magkakaibang samples ang hawak niyang koleksyon, kabilang na ang hibla ng buhok ni na Abraham Lincoln, Marilyn Monroe, Albert Einstein at John F. Kennedy. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 1.8 million US dollars o tinatayang nasa 100 milyong piso ang halaga ng kaniyang koleksyon. Nilinaw naman ni John at tanging mga buhok ng mga pumanaw ng personalidad ang kanyang kinukolekta dahil ayaw na niyang maulit ang nangyari noon na muntik na siyang malagay sa alanganin ng subukan niyang bayaran ng 3,000 US dollars ang barbero ng astronaut na si Neil Armstrong para makuha ang mga ginupit na buhok nito. Kinagalit ito ni Armstrong at pinagbantaan siyang kakasuhan. Ayun, talagang ito'y collectibles na ito. Pero siyempre, ang importante yung consent, no? Yung kukuha tayo ng isang bagay na may pahintulot, kagaya ng pag-picture-picture. At pagkuha ng video, hindi pwedeng pitik lang ng pitik, ha? Kailangan yung pagpapaalam o paghingi ng consent sapagkat yun ay pagpapakita ng respeto. Okay? Alright. Yan ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin. Just out na go. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. At bago po tayo magtapos sa ating balitaan, ngayong araw po ng Tuesday, bigay ko muna kung ano ang ating pag-uusapan sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Pabor ba kayo sa direktiba ng DILG na nagbabawal sa nakasanayang aktibidad sa lansangan sa bansa? Ano po ba yung mga nakagawian ng aktibidad sa lansangan sa bansa? Nandyan po yung pag-iinuman sa kalye, pagbibidyoke ng kahit lagpas na ng 10 p.m. at paglalakad ng nakataples. Yan daw po mga kanyusik ay ipagbabawal na ng DILG, no? So, pabor po ba kayo dyan sa direktiba po ng DILG na nagbabawal sa mga nakasanayang aktibidad sa lansangan sa bansa? So, para po sa inyong mga opinyon, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Martes, April 7, 2026. Kami po ang yung tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Rosemary Miranda. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.